Noong Abril 1994, pinaghalong excitement at kaba ang naramdaman ng dalawang magkaibigang expert divers habang lumulusong pababa sa pinakamalalim na sinkhole sa buong mundo sa pusod ng bansang Mexico upang isagawa ang isang world record attempt sa pamamagitan ng pagsisid sa lalim na mahigit 1,000 feet na wala pang sinumang diver ang nakakagawa sa kasaysayan nung panahong yon. Kaya dinagsa ng mga reporter at mga osyosero ang bukana ng sinkhole upang mapanood lang ang world record attempt na ito. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, isang trahedya pala ang naghihintay sa kanila sa ilalim ng tubig at isa lamang sa kanilang dalawa ang makakabalik sa ibabaw ng buhay. Ito ang kanilang nakakakilabot na mga huling sandali. Mr. Goodbye! Ang diving legend at pioneer na si Irby Sheck Exley Jr. ay pinanganak noong April 1, 1949 sa Jacksonville, Florida sa isang simpleng pamilya. Pero sa kanyang pagbibinata, natagpuan ni Sheck ang isang extreme na libangan, ang underwater freediving. Taong 1965 nang unang beses masubukan ni Sheck at ng kanyang nakababatang kapatid na si Edward ang sisirin ng mga malalalim na lawa ng Florida. At simula nun ay naging sanggang dikit na ang magkapatid dahil sa kanilang parehong hilig sa pagdadive. Sa katunayan pa nga, parang nagkaroon ng kompetisyon si Sheck at Edward kung sino ang makakapagtala ng mas malalim na dive. Noong June 29, 1968, kagaya ng ginagawa nila tuwing summer, nagkasundo ang magkapatid na sisirin ng kalapit na Waukulla Springs, isa sa kanilang mga paboritong swimming spot na tinuturing rin na pinakamalaki at pinakamalalim na spring sa buong mundo. Nang araw na yon, excited si Sheck na gamitin ang kanyang bagong biling depth gauge na magsisilbing sukatan kung hanggang anong lalim ang kaya nilang lusungin. Kagaya ng dati, madaling nilangoy ni Sheck at Edward ang pinakamalalim na parte ng Waukulla Springs. Nagsalita ng magkapatid sa pagdadive, ngunit sa bawat pag-ahon ng kahit sino sa kanila ay mas lalo lamang umiigting ang kompetisyon dahil pareho nilang gustong matalo ang isa't isa. Ngunit sa huling pag-angat ni Edward sa itaas upang ipakita sa kuya niya kung gaano kalalim ang kanyang naabot, bigla na lang itong nawala ng malay at mabilis na lumubog papunta sa ilalim ng spring. Sinubukan itong habulin ni Sheck ngunit hindi na niya ito naabutan. Buti na lang at may isa pang diver na naka-oxygen na malapit sa lugar at tinulungan ng magkapatid. Subalit natagpuan na lang ng naturang diver si Edward na wala ng malay at nakahilata sa ilalim ng lawa. Nakaabot pa sa dalampasigan si Edward at kaagad naman itong nilapatan ng CPR ni Sheck. Nang mga sandaling yun, ilang minuto na ring nalunod si Edward at tila ba napakaliit na lang ng tsansa ng survival nito. Ngunit tila ba isang milagro na matagumpay ang ginawang CPR ni Sheck at humihinga ng muli ang kanyang nakababatang kapatid. Kaagad dinala si Edward sa pinakamalapit na ospital at kaagad nilapatan ng life support. Sa kasawiang palad, hindi pa rin nakasurvive si Edward at tuluyan na nga itong pumanaw kinagabihan. Sa isang iglap lang, bigla na lang gumuho ang mundo ni Sheck. Sa kabila ng kanyang pagluluksa dahil sa pagkamatay ng kanyang kapatid, hindi naman tumigil ang kanyang pagmamahal sa pagdadive. Bagkus ay mas lalo pa nga itong tumindi nang madiskubre niya ang underwater cave diving. Noong dekada 80, medyo bago pa sa pandinig ng mga tao ang ganitong uri ng pagdadive at maituturing na isa sa mga pioneers si Sheck sa larangang ito. Sa edad na 23 anyos, mahigit 100 beses nang nagpabalik-balik si Sheck sa pagsisid sa iba't ibang underwater caves at tila ba hindi ito napapagod sa ganitong gawain. Sa mga susunod na taon, mas dadami lang ang kanyang experience hanggang sa mailathala nito ang mahigit 4,000 na cave dives hanggang 1990s. Pangarap ni Sheck na sisirin ang mga pinakamalalim na karagatan at lawa hindi lang sa Amerika, kundi pati na sa buong mundo. At ang pangarap na ito pala ang magiging mitsa ng isang kalunos-lunos na trahedya sa hinaharap. Kung hindi nyo pa alam, talagang ang napakadelikado ng cave diving. Kahit para sa mga professional diver kagaya ni Sheck, lalo na kung sisisid ang mga ito papunta sa ilalim ng mga napakakipot na mga underwater cave. Di tulad ng open water diving na pwedeng umibabaw kapag naubusan ng oxygen, walang puwang ang konting pagkakamali sa ilalim ng kuweba dahil kadalasan ay wala ng espasyo ang sinumang diver na umibabaw sa oras na nauubusan ng hangin sa ilalim ng tubig. Andyan rin ang posibilidad ng nitrogen narcosis na epekto ng labis-labis na paglanghap ng nitrogen tuwing sisisid ng mga diver. Maaari itong magdulot ng malubhang pagkahilo, guni-guni, pagkalito at pagkawala ng malay na magiging deadly
para sa mga diver na daan-daang metro ang lalim sa tubig. Kung gaano kadali ang pagbaba sa ilalim, ganun din kahirap ang pag-ahon dahil kailangan nilang iwasan ang decompression sickness. Sadyang maswerte lang talaga si Sheck dahil sisiw lang sa kanya ang ganitong uri ng sisiran dahil nabiyayaan siya ng isang kakaibang katangian na nakakatulong sa kanya na lagpasan ang limitasyon ng kahit sinumang tao, ang pagiging halos immune sa nitrogen narcosis. Nadiskubre ito ni Sheck Exley noong 1970 nang maabot niya ang lalim na 142 meters bago niya naramdaman ang mga sintomas ng nitrogen narcosis. Sa lalim na 30 meters ay mararanasan na ng mga normal na tao ang mapamatay na epekto ng nitrogen narcosis. Subalit hindi ito nangyayari kay Sheck Exley. Meron din umanong resistensya si Sheck laban sa decompression sickness dahil ayon sa mga dati niyang nakasama ni isang beses sa mahigit 4,000 dives ni hindi ito naapektuhan rito. Kaya naman talagang maituturing si Sheck na isang superhuman pagdating sa cave diving. Dahil sa kanyang malawak na experience at ang kanyang pambihirang kondisyon, malakas ang loob ni Sheck na subukan ang mas malalalim pa na dive sa mga susunod na taon. Kagaya na lang nang makamit niya ang record bilang ang pinakaunang diver na nakarating sa lalim na 800 feet o mahigit 240 meters sa kasaysayan ng technical scuba diving. Di tumagal ay na-break niya mismo ang sarili niyang record nang masisid niya ang lalim na 881 feet o 269 meters. Subalit alam ni Sheck na kaya pa niyang lagpasan ang dati niyang record. Ang tanong na lang ay kung saan, kailan at kung papaano. Mabibigyan ito ng kasagutan nang maisuggest ng kanyang malapit na kaibigan at kapwa rin diver na si Jim Bowden, ang isang lugar na pinaniniwalaang ang pinakamalalim na underwater cave sa buong mundo na matatagpuan sa Tamaulipas, Mexico. Ang Zacaton Sinkhole. Sa lalim nito na mahigit 1,000 feet o 305 meters, talagang ang makakamit ni Sheck sa lugar na ito ang imposibleng record na hindi pa nagagawa ng kahit sinumang tao sa mundo. Walang sinayang na oras ay agad pinuntahan ni Sheck ang naturang sinkhole noong 1993 at sa kanyang unang pagtapak sa lugar, hindi maipaliwanag ng veteranong diver ang saya na kanyang nadama. Sobrang excited si Sheck at si Jim para sa isang world record dive na alam nilang magbibigay daan pa para sa ibang mga diver sa hinaharap. Doon mismo napagdesisyonan kaagad ng magkaibigan na ito na ang perpektong lugar para sa gagawin nilang record-breaking dive. Sa loob ng isang taon, pinlanong maigi ni Sheck at Jim ang paglusong sa Zacaton. Bawat detalye ay kailangang perpektong-perpekto, kagaya na lang ng tamang mix ng oxygen, nitrogen at helium na ilalagay nila sa kanilang mga tangke. Tansya ni Sheck na kakailanganin nila ng napakaraming regulators at tangke na magkakaiba ang halo ng hangin. Ngunit wala pang nakakasubok na sumisid sa ganito kalalim at sila pa lang ang pinakaunang gagawa nito. Kaya naman, humingi si Sheck ng tulong sa isang scientist para makabuo ng wastong gas mixture na ilalagay nila sa kanilang mga tangke. Suma total, 6 na iba't ibang mixture ng oxygen, nitrogen at helium at 30 tangke ang kanilang baon sa kabuuan ng biyahe. Dagdag pa na bawat pagpadyak, paggalaw at paghinga ay kalkulado. Bawal silang magkamali dahil ito ang magdidikta kung mabubuhay ba sila o matutodas sa ilalim ng Zacaton. Kailangan rin nilang ihanda ang kanilang mga sarili sa pisikal na aspeto ng dive. Kaya ilang beses nilang pinractice ang pagsisid sa iba't ibang malalalim na lawa. Pero higit sa lahat, kailangan preparado rin ng kanilang mga isipan upang matiwasay silang makasisid at ligtas silang makakabalik pagkatapos. Nakalatag na ang kanilang plano at matapos makumpleto ang lahat ng detalye, binuo na ni Sheck at Jim ang kanilang grupo. Upang mas masigurado ang kanilang kaligtasan, sasabayan sila ng mga support diver na sina Ann Kristovich, Marcus Gary at ang kanilang mga misis na sina Mary Ellen Exley at Karen Bowden. Medyo pahirapan din ang pagsisid sa mismong sinkhole sa Zacaton dahil sa mga nakapaligid dito na bato at mga puno. Kaya naman papasok sila rito sa pamamagitan ng isang maliit na underwater cave mula sa kalapit na bukal na nakakonekta sa Zacaton. 180 meters ang layo mula sa bukana ng sinkhole. Base sa kanilang plano, mauunang lulusong si Jim at susunod naman si Sheck pagkatapos ng 10 segundo upang hindi sila magbanggaan dahil mabilis silang bababa patungo sa ilalim ng sinkhole. Saad pa ng kanilang napagkasunduan, dapat singbilis ng halos 33 meters per minute ang kanilang pagbaba at kailangan nilang makumpleto ang pagpunta sa ilalim na 300 meters sa loob lang ng 12 minuto. Sa madaling sabi, wala silang ibang gagawin kundi ang bumaba at hawakan ang pinakailalim na parte ng sinkhole sa lalim na mahigit 1,000 feet
at tuluyan ngang mabuo ang inaasam nilang world record. Bagamat mabilis ang kanilang pagbaba, hindi naman magiging mabilis ang kanilang pag-ahon sa taas. Kahit ilang minuto lang sila sa ilalim, aabot pa rin ng mahigit 10 oras ang decompression upang ligtas sila mula sa kahit na anong komplikasyon. Nang ma-finalize na ang lahat ng detalye at matapos na ang pagpaplano, nagkasundo ang magkaibigan na isasagawa nila ang world record dive sa April 6, 1994, ilang araw lang matapos ang ika-45 kaarawan ni Sheck. Ngunit bago pa man ang nakatakdang ekspedisyon ni Sheck sa Zacaton Sinkhole, bigla na lang pumasok sa kanyang isipan kung hanggang kailan niya gagawin ang pagsisid sa malalalim na tubig. Aniya, hindi na siya pabata at medyo may edad na rin siya para sa ganitong extreme na activity. Meron man siyang mga special na kakayahan at katangian, hindi naman siya immortal. Kahit pa man malakas pa ang kanyang pangangatawan at kayang-kaya pa niya ang malalalim na sisiran, hindi naman maikakaila na mahigit 40 anyos na siya at hindi na niya matatapatan ang kanyang kalakasan nung kanyang kabataan. Napagtanto ito ni Sheck nang magkaroon siya ng near-death experience noong 1993 habang sinisisid ang isang sinkhole sa South Africa na kung tawagin ay Bushman's Hole bilang bahagi ng paghahanda para sa world record dive nilang gagawin sa Zacaton. Habang tinatangka niyang abutin ang lalim na 263 meters, bigla na lang naramdaman ni Sheck ang isang kakaibang pangyayari. Maliban sa nitrogen narcosis at decompression sickness, mayroon pang isang kondisyon na kailangang iwasan ng mga diver, ang high pressure nervous syndrome o HPNS. Sanhi ito ng labis na pagkakalanghap ng helium na nakakaapekto sa nervous system na nagdudulot ng hallucination, antok at pagkahilo. Buti na lang at nakarecover siya pagkalipas ng ilang sandali. Ngunit ito na ang pinakaunang beses na matatakot si Sheck sa pagdadive. Alam niya ang klase ng peligro na dala ng cave diving. Ngunit dahil sa nangyari sa kanya sa Bushman's Hole, tila ba napagtanto ni Sheck na baka oras na para tumigil. Kalaunan, napagdesisyonan ni Sheck Exley na magre-retiro na siya sa pagdadive. Inanunsyo niya sa kanyang mga pamilya, kaibigan at mga kapwa diver na ang kanyang pagsisid sa Zacaton Sinkhole, ang pinakahuli niyang extreme deep dive. Subalit ang sanay masayang selebrasyon para sa inaabangang record-breaking na pagdive ni Sheck ay mapapalitan ng lumbay dahil sa hindi inaasahang trahedya. Sumapit na ang April 6 at handang-handa na si Sheck, Jim, pati na ang kanilang support group. Maraming reporters at mga tao ang dumalo sa Zacaton Sinkhole matapos nilang malaman na tatangkain ni Sheck Exley ang isang bagong world record sa lalim na 305 meters o 1,000 feet. Marami ang nanood habang isa-isang lumusong si Jim at Sheck papunta sa tunnel na nakakonekta sa ilalim ng Zacaton. Maya-maya pa ay muli silang namataan ng mga tao sa gitna ng sinkhole. Nanatiling focus si Sheck at Jim at ilang sandali pa bandang 9:45 ng umaga ay dahan-dahan ang bumaba ang magkaibigan habang nakahawak sa lubid patungo sa kailaliman ng Zacaton Sinkhole. Simpleng compressed air tank muna ang ginamit nila hanggang sa marating nila ang lalim na 91 meters. Paglagpas nila sa puntong ito, pinalitan nila ang kanilang tangke ng may lamang helium. Sa lalim naman na 183 meters, muli nilang pinalitan ang kanilang supply ng hangin. Sa pagkakataong ito, ginamit na ni Sheck ang kanyang special na trimix ng nitrogen, oxygen at helium. Subalit nang marating ng dalawang divers ang lalim na 210 meters, bigla na lang nagkaroon ng problema si Jim. Para bang nanginginig si Jim at pabilis ng pabilis ang kanyang pagbulusok papunta sa ilalim. Meron pa namang malay si Jim kahit alam niyang senyales na ito ng HPNS. Ngunit nang marating na ni Jim ang 274 meters, nagulat na lamang ito nang mapansin na malapit nang maubos ang supply niya ng hangin. Nakikita pa rin naman ni Jim si Sheck habang pababa ito ng pababa, ngunit para bang imposible pang makasabay siya rito. Hindi nakakayanin ng kanyang trimix ang magpatuloy kaya napagpasyahan ni Jim na dahan-dahan nang bumalik sa taas. Sa pag-ahon ni Jim, kailangan niya munang tumigil sa mga decompression stop upang maagapan ang decompression sickness. Subalit kailangan niyang magmadali dahil malapit nang maubos ang laman ng kanyang tangke. Buti na lang at meron siyang mga nadadaanang gas tank papunta sa taas. Pero makakaengkwentro na naman siya ng aberya nang biglang masira ang air regulator na nakakabit sa kanyang bibig. Sa loob ng ilang oras, mano-mano niyang hihigupin ang hangin sa tangke at habang umaakyat ay dapat muna niyang pigilan ang paghinga. Isang napakahirap na sitwasyon kung tutuusin. Sa kabutihang palad, para bang nabunutan ng tinik sa lalamunan si Jim dahil merong bagong tangke at regulator sa sunod na decompression stop. Nang makampante na, muling tumingin si Jim sa baba. Ngunit wala siyang maaninag na senyales na pabalik na ang kanyang kaibigang si Sheck.
Walang mga ilaw, walang pagalaw, at wala ring mga bula. Hindi rin gumagalaw ang lubid, kaya naman nababahala na si Jim sa kung ano ang nangyari sa kanyang kaibigan. Sa taas, taimtim na nananalangin ang misis ni Shek sa ligtas nitong pagbabalik. Inaantabayanan nila ang pag-ahon ng dalawang divers na mga sandaling yon, ngunit ramdam na nila ang pangamba. Dali-daling sumisid ang support diver na si Ann, ngunit ang tanging niyang nakasalubong ay si Jim. Kaagad ring sumunod si Mary Ellen Exley upang tingnan ang sitwasyon ng kanyang mister, ngunit si Jim lang ang tanging nilang nakikita sa ilalim. Dapat sana ay halos magkasabay lang si Jim at Shek, ngunit para bang mayroong malaking problema. Sinubukan pa ng asawa ni Shek na si Mary Ellen na mas bumaba pa sa lalim na mahigit 75 meters upang tingnan lamang kung paparating na ba ang kanyang mister. Subalit dahil sa kakulangan ng wastong kagamitan, napilitan rin itong bumalik sa taas. Lumipas ang ilang minuto at isa-isa nang umahon si Mary Ellen at Ann papunta sa ibabaw ng sinkhole. Hanggang ang mga minuto ay naging oras na at hindi pa rin umaahon si Shek. Rinig na sa buong paligid ang paghagulgol ni Mary Ellen. Bagamat wala siyang alam kung ano talaga ang nangyari kay Shek sa ilalim, tila ramdam na ni Mary Ellen na may masamang nangyari sa kanyang asawa. Sumapit na ang gabi at umaasa pa rin silang iibabaw si Shek. Subalit ni anino nito ay hindi na nila muling nasilayan. Sa puntong ito, halos sigurado na sila na wala na si Shek Exley. Dahil kung tagumpay man itong nakarating sa ilalim, siguradong nakabalik na ito sa itaas matapos ang 10 oras. Nakaligtas man si Jim, ngunit hindi naman ganun kaswerte ang kanyang kaibigan na si Shek. Mahirap man, pero tinanggap na lang nila ang sinapit ni Shek. Sa kanya sanang huling deep dive bago magretiro. Ang sana'y masayang selebrasyon ay nabalot ng lungkot, luha at dalamhati dahil sa pagkasawi ng isa sa mga tinitingalang personalidad sa diving community. Pagkalipas ng ilang araw, hinila ng mga support diver ang naiwang rope guide sa Zacaton sinkhole. Medyo mabigat ito dahil sa mga nakakabit na mga air tank. Ngunit nang tuluyan nila itong mahila mula sa tubig, laking gulat na lang nila nang makita ang bangkay ni Shek sa dulo ng lubid. Sa kanyang mga huling sandali, maaaring nalaman na ni Shek na wala na siyang pag-asang mag-survive, kaya itinali na lang niya ang kanyang sarili sa lubid upang masigurong mare-recover ito nang hindi malagay sa panganib ang sinumang maghahanap sa kanyang patay na katawan sa ilalim. Nagulat ang diving community sa buong mundo sa kanyang pagpanaw, lalo na't sa dami ng kanyang naisulat na libro tungkol sa safety ng cave diving. Walang nakakaalam sa tunay na naging sanhi na pagkamatay ng sikat na diver. Ilan sa mga tsorya patungkol rito ay baka nadali ng HPNS si Shek dahil kung inyong maaalala na biktima na ito ng parehong kondisyon nung taon bago niya tinangkang lusungin ang Zacaton. Ano man ang nangyari sa kanya sa ilalim, nananatili pa rin si Shek Exley bilang isang legendary na pangalan pagdating sa deep underwater diving. Mula noon at hanggang ngayon. Siguro ay masaya na ito ngayon, lalo na't kapiling na niyang muli ang kanyang nakababatang kapatid sa langit na si Edward. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.